may kumakalat ngayon na balita at sabi po dito sa Corrupt Republic, basahin po natin ha, mag-asawang Governor Vilma Santos at Recto at Sec. Ralph Recto, pinulitika ang ayuda sa barangay sa Batangas. Umani ng batikos ang hindi pantay na pamimigay ng ayuda sa Batangas matapos lumabas ang ulat na hindi na isama ang hindi bababa sa 84 na barangay sa distribusyon ng tig 200,000 na tulong ng palasyo. Sa panawagan ni Congressman Leandro Libiste, nagsumbong ang mga kapitan ng barangay sa kanyang distrito at sinabing hindi sila isinama sa mga binibigyan ng ayuda dahil nagtampo raw si Governor Vilma Santos Recto na malinaw na nagpapakita ng politika sa likod ng pamamahagi ng pondo na pinangasiwaan ng asawa nitong si Executive Secretary Ralph Recto. Nanawagan si Libiste sa palasyo na agad na imbestigahan ang insidente at tiyaking mabigyan ng ayuda ngayong araw din ang mga barangay na hindi isinama dahil sa tampo ng gobernador o ng gobernadora, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo ang nagpakalat po ng maling balita na yan ay walang iba kung hindi itong si Leandro Libiste. Pero mga kababayan, ang isa po sa katotohanan dito po sa balitang ito, tinakot ni Leandro Libiste yung mga barangay official o yung mga barangay captain para po hindi magpunta dun sa pamimigay ng ayuda o para hindi makisama dun po sa pamimigay ng ayuda ng executive, mga kababayan, at para maisisi yung sisi kay Governor Vilma Santos. So ngayon, mga kababayan, i-play po natin itong video ng paninira ni Leandro Libiste. I-play po natin, mga kababayan, kasi literal nagalawan didishit po ito. Ano po? So ito, i-play po natin. Ang kapal ng muka ng mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. Si President Marcos ay nasa Batangas City ngayon para magbigay ng 200,000. Yan yung nakaraan, mga kababayan, ha, nung nagpunta si PBBM sa Batangas para po mamigay ng ayuda sa mga kababayan Pilipino po natin. Pero ang ginawa po kasi ni Leandro Libiste, mga kababayan, tinakot niya yung mga kapitan na nasasakupan ng kanyang distrito para po hindi magpunta doon sa mismong pamimigay ng ayuda. At pinalabas niya, mga kababayan, na pinupolitika ni Ralph Recto at nito pong si Gobernadora Vilma Santos. So para siraan itong mag-asawang Recto, mga kababayan, ang ginawa niya, tinakot niya yung mga barangay captain at pinalabas niya, mga kababayan, nung hindi nagpunta yung mga barangay captain na hindi nabigyan ng ayuda, pinalabas niya, pinupolitika ng mag-asawang Recto. So ngayon, ituloy pa natin. Pesos para sa bawat barangay. Pero hindi niya alam, at least 84 barangays ng Batangas ang hindi inimbitahan. Okay, Kuya Paul, Luis Serrano, mega love shoutout sa iyo, ha. Kuya Paul Maestro, mega love shoutout pa, baka subscribe po yan, ha. Isang kapitan, sinabihan ng presidente ng isa ng barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Siya ang nasisira dito kasi ang pangako ay galing sa kanya na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad ngayong araw. Talagang kung mapapansin nyo, itong galawan ni Leandro Libiste, galawan didishit po ito eh. Pero since umamin nga siya, mga kababayan, na didishit po siya, talagang inadapt na niya yung galawan ng mga didishit, mga kababayan, na kung saan mananakot, tapos isisisi sa ating pamahalaan. So ngayon, bakit nga ba natin nasabi na ito pong si Leandro Libiste, mga kababayan, ang nasa sa likod ng pagsira sa imahe ng mag-asawang Recto? So ngayon, kung babasahin po natin itong nakita nating post galing po dito kay Board Member Fernando Rocaport, sabi po dito, mga kababayan, opisyal na pahayag. Isa pong kasinungalingan ang pahayag ni Kong Leandro Libiste na ako ay may sinabihan na hindi sila pwedeng makakuha ng SCPF program ng Pangulo dahil tampo si Governor Vilma Santos Recto. Ang katotohanan dito ay may mga kapitan mula sa unang distrito ang humingi ng paumanhin dahil hindi sila makakapunta
dahil sila ay pinigilan at tinakot dumalo ng kanilang congressman. Lingid sa kaalaman ni Kong Leandro Libiste, kahit sila ay pinigilan dumalo, tumulong pa din po ang opisina natin upang maproseso ang kanilang mga dokumento sa opisina ng ating Pangulo. Ako po ay nakikiusap na sana po ay huwag ipitin o gamitin sa pamumulitika ang kapwa ko kapitan. O yan yung sabi dito mga kababayan, no? Pinigilan at tinakot ni Congressman Leandro Libiste yung iba mga kapitan na nasasakupan po ng kanyang distrito para po hindi pumunta mga kababayan o para hindi kumuha ng SCPF program ng Pangulo. Tapos ngayon palalabasin na ito pong si E.S. Ralph Recto at ito pong si Governor Vilma Santos pinupolitika yung ayuda. Maliwanag nga na sinasabi po dito na pinigilan at tinakot ni Congressman Leandro Libiste. So ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, pati pala po yung panggigipit ng mga Duterte na-adapt na rin ni Leandro Libiste. Pati yung fake news ng mga Duterte, inadapt na rin po mga kababayan ni Leandro Libiste. So ngayon ituloy pa natin. Ngayon, naiparating namin ito sa Malacanang at sinabi nila At saka tingnan nyo, binabasa niya yung kanyang script, yung paninira niya sa mag-asawang Recto. Anyway, tuloy pa natin. na ihahabol nila ang 200,000 pesos para sa mga barangays na hindi naisama ngayong araw. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng 200,000 pesos ngayong araw. Para magmukha nga naman mga kababayan na siya ang dahilan kung bakit maibibigay yung 200,000 bawat barangay sa kanyang distrito, siya po ngayon na nagpapapansin. Ano po, siya po kunyari ang umaayos noon at nananawagan sa Pangulo na ibigay agad-agad yung 200,000 na ayuda sa bawat barangay na nasasakupan po ng kanyang distrito. Alam mo, ang problema kasi sa'yo, Congressman Leandro Libiste, masyado mong pinapakailaman yung trabaho ng executive. Diba? Porkit ikaw ay didisit at hindi ka kaalyado ng pamahalaan, sinisiraan mo yung mga miyembro ng gabinete ni PBBM porkit hindi mo gusto si Governor Vilma Santos, sinisiraan mo. Diba mga kababayan? Kung tutusin naman, kung hindi niya tinakot at pinigilan yung mga kapitan na nasasakupan po niya, di sana nakatanggap yon ng 200,000 na ayuda ng pamahalaan. Pero dahil nga mga kababayan, mas pinapairal po niya at inuuna niya yung pamumulitika niya mga kababayan, ang ginawa niya, pinigilan at tinakot po niya. Kaya ang ending, hindi nakatanggap ng ayuda yung mga kapitan mga kababayan o yung mga barangay na nasasakupan ng kanyang distrito. Tapos ngayon palalabasin niya na ang may kasalanan at namumulitika etong si Esral Recto at ito pong si Governor Vilma Santos. So ngayon ituloy pa natin. At imbestigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto. Diba? Habang hindi naayos ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda, isuspindi dapat din ang excise tax at VAT sa langis para hindi na madamay ang ating mga kababayan sa maling sistema ng pamimigay ng ayuda. At dahil tayo po ay nasa Kongreso ngayon, ako po ay nag-file din sa Bills and Index ng isang House Resolution respectfully urging the Office of the President to investigate reports on discrimination and possible corruption in the Bawat Barangay Makikinabang, Bawat Bayan Makikinabang, and other ayuda programs, and to ensure transparent, equitable, and efficient release of funds. At saka tingnan nyo mabuti ano ba yung sabi dito? Ang sabi dito mga kababayan, ang katotohanan dito ay may mga kapitan mula sa unang distrito ang humingi ng paumanhin dahil hindi daw po sila makakapunta. Dahil sila daw po ay pinigilan at tinakot dumalo ng kanilang congressman. Lingid po sa kaalaman ni Kong Leandro Libiste, kahit sila ay pinigilan dumalo, tumulong pa din po ang opisina natin upang maproseso ang kanilang mga dokumento sa opisina ng ating Pangulo. Ayan kahit pinigilan pong dumalo ni Leandro Libiste yung mga kapitan na nasasakupan po ng kanyang distrito,
ang ginawa po mga kababayan ng opisina nito pong si Cap Fernan Rocaport, pinroseso pa rin yung mga dokumento para makatanggap ng ayuda yung mga barangay captain o yung mga barangay na nasasakupan po ng distrito nito pong si Leandro Libiste. Tapos ngayon palalabasin ni Leandro Libiste na masama ang ugali nung gobernadora at namumulitika. Porket daw nagtampo, hindi na daw po namigay ng ayuda. Di po ba hindi na daw po isinama yung nasa 84 na barangay sa unang distrito mga kababayan? Maliwanag nga na kaya po hindi napasama yon dahil tinakot at pinigilan ni Leandro Libiste na sumama at pumunta yung mga kapitan. Ano po, anyway, tuloy pa natin. To local government units. Base po sa karanasan sa Ayan nga, sabi nga dito ni Ronald Mediana, alam namin yan, di ba? aking distrito sa Batangas, kung saan ang mga tricycle drivers at mga magsasaka at mangingisda ay hindi pa nabigyan ng ayuda. Napakabagal po ang tugon ng gobyerno, kaya mas mabuting ibaba na lang ang VAT o excise tax. Pero kung saan nabibigay naman ang ayuda, ang reklamo naman po ng ibang mga tricycle drivers ay ang haba ng pila, may report nga na may namatay nung isang araw, at ito po ay systemic issue sa lahat ng mga ayuda programs o kahit ibang klaseng mga pork barrel ng ating pamahalaan. Kaya nakikiisa ako din sa ibang mga kasamahan ko sa Kongreso na nagsabi na yung inanunsyong Bawat Bayan Makikinabang program ay isang form din ng pork barrel dahil sa halip na ibigay na lang sa lahat ng mga bayan sa ating bansa sa pamamagitan ng formula tulad ng National Tax Allotment, pinipili sino at magkano ang bibigyan. Kung lahat man ay bibigyan, baka ang iba inuuna at ang iba ay nabibigyan ng mas malaki. Kaya gusto ko din sanang isapubliko na lang ng gobyerno magkano ang natatanggap ng bawat municipality, city, and barangay sa ating bansa sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program. At saka take note mga kababayan, kapag kasi namimigay ng ayuda, di ba minsan naando doon po ang DSWD, naando doon ang ating mahal na presidente. At kita nyo naman, fully transparent, na talagang natatanggap ng mga kababayang Pilipino po natin yung ayuda at subsidized, lalo na po doon sa mga drivers. Ano po, lalo na yung mga PUB drivers, mga tricycle drivers. Kita nyo po, natatanggap nila yung ayuda. Kaya hindi ko maintindihan kung ano ba yung pinagsasasabi dito ni Congressman Leandro Libiste. Pero ang totoo kasi dito mga kababayan, kung hindi niya pinigilan at tinakot yung mga kapitan na nasasakupan ng kanyang distrito, di sana po nakatanggap yung bawat barangay na nasasakupan ng kanyang distrito. Kaso nga lang ang problema, nakialam siya, tinakot niya at pinulitika niya mga kababayan yung ayuda. Porket hindi niya kasundo at inaano-ano niya itong si Ralph Recto, ang ginawa niya, pinulitika niya. Ano po yung mga barangay na nasasakupan niya, tinakot niya at pinigilan niya. So ngayon ituloy pa natin. Para din tiyakin natin na walang korupsyon sa alokasyon ng pondong ito dahil meron akong isang unconfirmed report sa unconfirmed ng isang LGU na inalok ng isang middleman ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund kapalit ng komisyon. At nung nabanggit ko din ito sa iba, ang tugon naman ng iba ay ganyan talaga ang sistema, talamak daw. Ang bentahan ng pondo kapalit. Ito, nagkwento na si Leandro Libiste. Sinabi niya, unconfirmed mga kababayan, na nasagap niyan chismis. So ngayon ito, ituloy pa natin. Nagkwento na. Ng komisyon, hindi lang sa DPWH, pati sa bagong pork barrel, sa Bawat Bayan Makikinabang. Yun nga ang problema Sabi dito, korupsyon sa solar. Yun nga ang problema, hindi na rin napapag-usapan yun. Dapat nga, isa po yun sa napapag-usapan ngayon Yung korupsyon sa solar, mga kababayan. Diba, naibalik niya na ba yung sinisingil sa kanya? Dapat pinag-uusapan din yan. Hindi yung dinadala niya yung mga kababayang Pilipino po natin sa kwentong gotsero para siraan yung ibang mga politiko. Hindi man pa napatunayan na may korupsyon. Diba? Ang aking panawagan ay isa publiko. Magkano ang natatanggap ng bawat isang LGU sa ilalim ng programang ito, pero ang kumpirmado ay ngayong araw, nangako ang ating presidente na bawat barangay makikinabang sa Batangas
pero may 84 barangays na hindi inimbitahan, pero na-acknowledge nila ang kakulangan na ito, kaya sinabihan sila na ihahabol na ang mga 200,000 pesos nila. Pero ako po ay narito para sana madaliin nila kasi kawawa naman ang mga barangays. O, diba? Na Papogi! hindi kasama sa bawat barangay makikinabang. Papogi, mga kababayan. O yan o, literal na papogi itong sinasabi ni Leandro Libiste. Talagang sinadya niyang pigilan at takutin yung mga barangay captain na nasasakupan ng kanyang distrito. Para nga naman mga kababayan, may dahilan siya para magreklamo. At may dahilan din siya para ayusin yung problemang ginawa niya at siya ang maging bida sa huli. Di po ba sa madaling salita nga, papogi itong ginagawa niya. Hindi po sa systemic issue. Hindi niya iniisip yung mga barangay na nasasakupan ng kanyang distrito na kailangan yung ayuda na yon. Di ba mas inuna pa ni Leandro Libiste yung pamumulitika? Aba, dapat mahiya ka sa mga taong bumoto sa'yo. Ano po bang other specific ayuda programs yung affected po ng so-called discrimination? Grabe to mga kababayan. Lahat man po ay Alam nyo, mas magaling pa dito si si Buhain. Dapat yung mga taga First District ng Batangas, dapat next time, kung buboto kayo dyan, iboto nyo na lang yung maayos, yung nagtatrabaho ng maayos. Hindi yung puro papogi lang sa media. Kasi kawawa naman yung mga nasasakupan niya. Saglip na natanggap na yung ayuda mga kababayan, ang ginawa niya, pinigilan at tinakot niya yung mga kapitan na umaten. Pero gaya nga ng sabi dito, kahit hindi po mga kababayan, nakapunta yung mga kapitan na pinigilan, ay inayos pa rin yung mga dokumento para maiproseso po sa opisina ng Pangulo. Ano po yung mga hinihinging ayuda ng distrito nitong si Leandro Libiste. affected insofar as hindi lahat ay pantay-pantay na mabibigyan at hindi lahat sabay-sabay na mabibigyan. At ang ipinamimigay ngayong araw sa Batangas City ay hindi lang yung 200,000 O sabi nga dito ni Dorcos Taytanius Rex, paanong talamak 1,000 barangay sa Batangas pero 84 lang ang sinasabi ni Libiste kasi tinakot pala sila. O tinakot pala niya sila. Ang labas 8% lang ang 84 barangays. Bobo din sa mat itong si Libiste. Hindi talamak iyan. Kaya nga po di ba? Alam nyo, bukod tangi nga lang yung distrito niya yung hindi nakatanggap. Kasi nga mga kababayan, pinigilan at tinakot niya. Samantalang yung iba mga distrito naman dito sa Batangas, nakatanggap naman mga kababayan. At yung iba mga barangay dito sa Batangas, nakatanggap naman. para sa bawat barangay, kung hindi din bigas para sa, if I'm not mistaken, 1,000 beneficiaries. Alam naman natin, ganong kalaki ang Pilipinas, ganong karaming mga pamilya lang sa Batangas. Baka may almost 1 milyon. 1,000 lang ang mabibigyan. At siguro naman kaya ng mga Pilipino pumunta sa palengke at bumili ng sariling bigas. Kaya hindi man kailangan mangolekta ng buwis para ang gobyerno ay pumili ng mga benepisyaryo sa bigayan ng bigas. Kaya sa ating mga hearings dito sa Kongreso, overwhelming ang preference ng mga resource persons para sa kanilang mga sektor. Ibaba na lang ang buwis kaysa magkaroon ng pondo ang gobyerno para magbigay ng ayuda sa iilan. Itong other topic lang yung kaya, Kapal talaga nito mga kababayan. wala po ba kayo na mapapauwi ng gobyerno natin dito sa Pilipinas, si Saudi po? At sa tingin niyo ba makakatulong ng malaki yung nalalaman niya tungkol sa mga kongresistang sangkot sa flood control projects po and yung insertion sa budget? Napakalaking tulong para sa paglabas ng katotohanan kung maglabas pa ng impormasyon si dating Congressman Zaldico. Pero Ibang usapin na yan mga kababayan, pero maliwanag po dito. Basahin ko ulit para maliwanag. Kaya po hindi nabigyan yung 84 na barangay dahil po pinigilan at tinakot ni Leandro Libiste. So sabi nga dito ni Board Member Fernando Rocaport, sabi niya dito, isa pong kasinungalingan ang pahayag ni Kong Leandro Libiste na ako ay may sinabihan na hindi sila pwedeng makakuha ng SCPF program ng Pangulo dahil tampo si Governor Vilma Santos Recto. Ang katotohanan dito ay may mga kapitan mula sa unang distrito ang humingi ng paumanhin dahil hindi sila makakapunta dahil sila
ay pinigilan at tinakot dumalo ng kanilang congressman, which is ang kanilang congressman ay si Leandro Libiste. Lingid sa kaalaman ni Kong Leandro Libiste, kahit sila ay pinigilan dumalo, tumulong pa din ang aming opisina o ang opisina natin upang maproseso ang kanilang mga dokumento sa opisina ng ating Pangulo. Ako po ay nakikiusap na sana po huwag ipitin o gamitin sa pamumulitika ang mga kapwa ko kapitan. O ayan sabi dito, kasi nga inipit at tinakot, pinigilan ni Leandro Libiste yung mga kapitan na nasasakupan ng kanyang distrito, kaya ang ending hindi nakatanggap ng ayuda. Pero dahil nga mabait mga kababayan ng ating gobernadora dito po sa Batangas na si Gobernadora Vilma Santos, talagang at saka itong si board member Fernando Rocafort, inayos pa rin nila mga kababayan yung mga dokumento para maiproseso po yung ayuda ng mga barangay na nasasakupan ng distrito nito pong si Leandro Libiste. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, alam nyo, minsan masama rin yung bida-bida ka eh. Di po ba? Sa pagka-bida-bida mo, nadadamay yung mga tao na nasasakupan ng distrito mo. Kaya nga kung ako kay Leandro Libiste, kaysa mag-imbento ka ng fake news at gamitin mo sa pamumulitika yung mga constituent mo, dapat gampanan mo kung ano yung tungkulin na ipinagkaloob sa'yo ng unang distrito ng Batangas City, yung mga kababayang Pilipino natin dyan. Kasi kawawa naman ng taong bayan kung ginagamit mo sa pamumulitika yung posisyon na ipinagkaloob sa'yo. Di ba mga kababayan? Kaya nga sa totoo lang, dito kay Leandro Libiste, sana maisip mo kung ano yung fake news na ginagawa mo at ipinapakalat mo. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan. Ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa pananakot daw po at pagpigil ni Leandro Libiste sa mga kapitan na nasasakupan ng kanyang distrito para po hindi makatanggap ng ayuda galing po sa executive mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion nyo. Hingil po dyan.